Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabansa nating Pilipino, wherever you are in the world, and of course, all our friends of other nationalities all over the world. This is our June 11th episode ng ating Opinyon Ngayon dito sa Golden Nation Network. And bukas po ang ating Independence Day, is that correct? Yes. And very significant. At the same time, this week has been the Philippine-China Friendship Week, no, na dinaos po yung specific day was June 7, yung formal establishment of relations between the Philippines and China. Last week we featured this. We showed the meeting of Chairman Mao Zedong and President Marcos, the visit of Imelda Marcos to China, and so on. But this week there are a lot of stories that came out in Bulletin, Inquirer, Philippine Star, written by our friend and colleague Wilson Lee Flores. Ang isang interesting, para sa June 12, sabi niya, may article siya tungkol sa kontribusyon ng China sa Philippine Revolution of 1896, 1897, 1898. Yeah. 86 to 88, yun yung period, 96, 98. And so, tulad ng mga kwento niya about General Agpawa, the only foreigner, Chinese, who became a general in the Philippine Revolution. And then yung tulungan ni Sun Yat-sen at ni Mariano Ponce para magkaroon ng armas ang Philippine revolutionaries, and so on. We hope we can put in a segment of that discussion we had. No? Okay, and here are some of the images. First of all, it is a very nice title sa sinulat ni Wilson sa Bulletin. From Bridges to Vaccines, over 1,000 years of Philippine-China trade and friendship, which is true. Itong mga sigalot na pinapalaki ng ilang mga tao, wala pang 10 taon yan eh. In fact, this year, nag-collapse na sila Carpio at iba pa. No? And ang namamayagpag sila Sasot and sila RJ Nieto. And of course, si Kaado with his books on these issues. And of course, itong Hunyo, talagang dumagsa po ang vaccines galing sa China. Ang Sinovac po, dumating ang 1 milyong, do I have my figures correctly? 1 million Sinovac doses arrived and 3.5 million sa buwan ng Hunyo pa ang darating. Actually, and, 1 million last Thursday. Anong petsa yun? June 7? Last week, I think, June 7. And another yesterday. Okay. So it's 2 million and then another 1.5. Okay, so yan. Pero sa buong mundo, ilan na ang nare-release ng China? 300 million. 350 million. More than 350 million. No? Grabe. Million doses. Grabe. And sa loob ng China, ang nabakunahan na nila 800 million na wala kang mabalitaan kahit sa mga nangangantyaw sa kanluran, na adverse effect talaga. Wala naman. Even sa Philippines, wala naman. Now, napakaganda po ang sabi ni President Xi Jinping tungkol dito sa friendship na to ng Pilipinas at China. Sabi niya, everlasting friendship. Halos everlasting nga. 1,000 taon na nga. Panahon pa ni Raja Kiling ng Kingdom of Butuan. Then, 1417, si Sultan Pahala Paduka tumungo sa Beijing. That long ago, we were traveling already to Beijing. And finally, of course, si Presidente Duterte naman, inulit niya na ang kanais-nais ay yung win-win friendship. So, what do you think, Kaado and Maestra Ana, about this China Friendship Day and at least this whole week of celebrations and reports about this beneficial relationship? Well, everlasting is 1,000 years. Di ba? Yun ang lagi. And we are on our second 1,000 years. And I don't think na mababago pa ito because nasa dugo na natin ito eh. Very obvious kay Mentong at sa Mr. Mo. Bakit ikaw, wala ka bang Chinese? Meron nga ako eh. 1/8. Ano dahil yung Quezon.
From San Jose anong del- apelyido nung ninuno mo na may Chinese line? Ay, Kui lang. Kui. Kui. At yan ay galing sa San Jose, Batangas. At yan po, mga Quezon ay nagpunta sa Baliwag, Bulacan. At yan ang linya ni na Dolphy. Yung amin namang linya ay mga linya ng mga maestro at maestra na nagpunta sa Chaong. Truly pa. So yun ang mga heritage din natin. And we can always look back to it. And of course, I always bring this up, no, na ang pinaka-respetableng teorya sa pinanggalingan ng Indo-Malay ay yung out of Taiwan theory. Yung mga anthropologists, no, na sinasabi, yung Austronesians, yung grupo na nanggaling sa South China and Indochina Peninsula at lumayag, kumalat sa Taiwan, kumalat sa Malaysia, Indonesia, Indonesian islands, and then eventually to Madagascar sa Africa. Kasi sa Madagascar sa Africa, isla po yung malaking-malaki. Maraming katulad po natin ang itsura. Kasi mga Malay Indonesian din. And of course, part of the theory is pati yung mga Tahitian, Hawaiians, and so on, dito din sa racial stock na ito na nanggaling. So, ang kasi dyan, sa akin naman po, ang ko sa celebration is yung mga different na mga pronouncement at saka yung speeches during the celebration, which yung sa Federation, yung Chinese Federation. Ang una sabi ni Pangulong Duterte, it's a win-win friendship. Win-win dahil we cooperate. Kung makikita mo ang relasyon ng dalawang country, though there are differences, may cooperation. Makikita mo yan sa COVID, no? COVID-19 response. At even recovery kasi tinutulungan din tayo ng China to greater extent in terms of export and trade. At the same time, yung kahit nga si si Secretary Locsin, nagsabi din na talagang indisputable naman talaga ang people-to-people relations. Unbreakable, sabi niya. Unbreakable. Oo, na ang Chino at ang Pilipino, ang relasyon natin, established na yan way back pre-Hispanic Pero time. mukhang nagme-makeup si Locsin. Parang siya eh. Dadagdagan ko pa yan. Indelible. Hindi mabubura. Hindi Hindi mabubura. mabubura, sabi niya. Ako, nitong nagkakagulo noon sa Scarborough Toll, that it created a curiosity in me. Gumawa ako ng sarili kong research. And by the time na September 2015, nabuo na sa isip ko na yung middle name ko, na Q lang ang ginagamit ko, ay i-spell out ko na because I want to live that heritage. No? May meaning sa akin yun eh. Hindi lamang bilang Pilipino, kundi sa kasaysayan ng ating bansa. At yung si Secretary Locsin, actually, namin din yan doon sa speech niya na even him, mayroon siyang blood, may Chinese blood. So, medyo nagme-makeup siya ngayon sa mga nangyari sa past couple of months. Well, so, yun yung At saka marami na makikita natin, magbubukas ngayon yung magbubukas na it's a Chinese-funded na bridge. 'Di ba? At saka ang dami, ang vaccine, ang daming benefits doon sa friendship. Na dapat I think ang ating mga kabansa at 'yun ang tignan. At 'yun ang bigyan ng pansin at hindi yung mga bagay na makakasira sa pagkakaibigan na 'yan. Saan itong bagong tulay sa pag-unlad Well, na ito? itong talagang Chinese-funded na tulay, itong Hunyo, mabubuksan na, or Hulyo at the latest, is the Estrella-Pantaleon Bridge, But itong bukas, Independence Day, may bubuksan, pero this is naman cooperation of Philippines, Japan, and China. Ang kontratista, China. Kaya pasok yung budget estimate kasi mura, and on time. So ang contractor is Chinese contractor. Ang pondo, from what I understand, is Japanese, and of course, DPWH ang nagplano niyan. This is the BGC Ortigas link bridge. So, 20% ng mga sasakyan na tumatakbo ng Guadalupe Bridge ay lilipat dito. So, luluwag doon. Luluwag na. And taga-ron po ako, naghihintay yung mga kapitbahay ko na tumaas na naman yung balor ng lupa doon kasi isipin mo from over 1 hour kung BGC pupunta ka ng Guadalupe at tungo ng Ortigas, from 1 hour ngayon 10 minutes to 12 minutes
mula BGC, nasa Ortigas ka na. Well, we have 2-3 minutes left. Of course, we hope our interview with Wilson Lee Flores can be cut in kasi nagkaroon kami ng audio problem sa interview but we will see. Our magician Wiggy might be able to put it together. So we have 2-3 minutes finally. So tama ka, Ado, this resumes another 1,000 years of relationships, because we are neighbors. Hindi maiiwasan yan. Asian century. This is the Asian century. And sinasabi ko nga doon sa APCO talk ko na actually dakila at hero si Presidente Duterte, hindi lang dito sa ating Pilipinas, kundi sa buong mundo at sa kasaysayan. Dahil kanyang talagang tinatapos na yung 500 taong kolonyalismo sa mga bansa sa Asia ng mga makakapangyarihan sa kanluran. Kaya ang kanluran ngayon biglang nag-apologize sa Africa sa mga genocide na ginawa nila, and so on. So dakila po ang ginagawa ng Pilipinas dito sa independent policy at pagbubukas ulit sa Russia, China at ibang mga bansa. At yung kaunlaran natin ang siyang magpapaunlad din ng Africa, Middle East, and so on, Central Asia. Alalahanin po natin ang Pilipino, ang lahing Pilipino ngayon ay may napakahalagang tungkulin sa kasaysayan. Well, we have 2 minutes. Sige. Ang sa akin naman, pagbalikan ko lang yung friendship ng dalawang bansa, makikita mo rin ang commitment ng China sa kanyang pakikipagkaibigan sa Pilipinas. Kung titignan nyo, pag sinabi nilang di-deliver nila yung vaccine at this time and this date, it happens and nandi-deliver. So, doon pala makikita mo yung commitment na they're really committed to that friendship and they want it to grow and to blossom pa. At kahit nga dun sa sinasabi yung yung mga delivery din ng mga projects na tulad ng magbubukas ngayon na tulay, on time din yun. Kasi ang kontratista dyan is in Chino. Right. So yung makikita mo yung commitment at I think that's very important for Filipinos to take note of. Yung commitment sa pagkikipagkaibigan sa atin. Kaado. At dugtong lang doon sa sinabi ko mo, Mentong, ay dito sa panunungkulan ni Digong Duterte ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging parte ng world leadership. Yes. Dahil marami na po, dahil sa kaguluhang dinudulot ng Amerikano at mga Western forces, ang nagpipredict na ng Third World War. Yes. Unfortunately, sinasabi nila na yan ay magiging dito sa South China Sea. Pero, dahil ang Pilipinas ay committed sa kapayapaan, hindi po mangyayari yan. We will be the spoiler of any war in this area. And because of that, Duterte assumes a world leadership never before possible with any Filipino president. Yeah. Okay. And so, stay tuned also sa second part ng ating episode ngayon dahil may napaka-interesting na interview tayo kay Attorney Larry Gadon. So, now let's take this break.